Ng taon, maraming mga kontratang natapos kasabay nito. Ano-ano nga ba ang mga batas ukol dito? Yan naman ang ating pag-uusapan kasama ang ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Good morning din sa iyo, Connie. At syempre, Happy New Year sa Happy lahat. New Year, Attorney. Syempre, itong magandang topic na to dahil maraming mga nangangamba sa mga nagtatapos na kontrata. Ano-ano ba yung mga kontrata na natapos na nitong nakaraang taon? Well, yung Halimbawa, kontrata oo. naman is, iyan yung kontrata na batas between the parties. So actually, yung mga, kung natapos ba siya noong December 31 o hindi, yan ay isa sa mga bagay na dapat na pag-usapan ng mga partido pag sila ay pumapasok sa isang kontrata, whatever kind of contract it may be. At pag ang dalawang partido po pumasok sa isang kontrata, ayan po ang nagiging batas between the two of them. Pero dapat po natin tandaan na habang may karapatan ng mga tao na pumasok sa mga kontrata, meron ding hangganan ito. Ibig sabihin, built-in na yung rule na hindi ito dapat labag sa batas, Ayan. sa mga morals, public policy, good customs, at public order. Pero ang general po, you are bound by the provisions of your contract. That's At right. the parties ay pwedeng pumasok sa mga terms and conditions ito unless nga ito ay illegal or immoral or against public policy. And this goes for all contracts, sabi nga natin, whether it is an employment contract, Ayan. or bentahan ng lupa, upahan ng bahay, Ayan. lahat ng kontrata. Sige, isa-isahin natin yan. Unahin natin yung employment contract. Halimbawa, nag-end December 31, 2011. Ako nangangamba, pwede bang tanggalin na lang ganun o dapat may grace period pa, Attorney? Kasi pag ikaw ay pumasok sa, kung kayo po ay under a contract, yung ibig sabihin, it's usually for a project, kaya may period. Generally, iiral naman talaga yung provision na magtatapos halimbawa ng December 31, 2011. Hindi na siguro kailangan pabigyan ng grace period kasi sa umpisa pa lamang Alam mo na. napag-usapan na at natakda na ang term ng kontrata. Ibig sabihin, alam nyo na po na December 31, matatapos na yung kontrata na yan. So yung grace period na yan, hindi na kailangan kasi alam nyo na matatapos. So ay merong hangganan kung ano yung pinag-usapan and it's a valid term of the contract. Of course, kung ako po yung tatanungin ninyo, dapat i-review nyo yung kontrata. Mas maganda na yung kontrata na magkakaroon ng period na ano ba yung provision? Pwede bang i-renew ito? Pwede bang i-extend ito? Yan. Kailangan ba magbigay ng notice ang bawat party? And a contract, palagi po sa dalawang tao yan, hindi yung employer lang, for example, di ba? Dapat yung benefit ng dalawang partido. So, kung gusto mag-extend yung isa, gusto mag-terminate na isa before the period, dapat titingnan nyo kung meron mga ganyang provision. Pero tulad po ng sabi ko kanina, yung isang kontrata hindi dapat labag sa batas. Kaya kailangan suriin ang trabaho na ginagawa ng isang tao na under a job contract. Kung ang trabaho halimbawa ay directly related sa business ng employer or necessary para dito, at kayo ay ilang taon na pa-renew lamang ng kontrata, Ayan, iba baka yun. baka naman dapat regular na kayo, hindi under a contract. Of course, depende po to, case-to-case basis po yan. Huwag niyo akong kukuyugin ng maraming tanong. At bakit kami ganito? Sa ilalim ng batas, merong mga employment na for a particular project lamang at terminated na ang employment pagdating ng natakbang panahon. Pero marami rin namang kaso na kahit ang isang empleyado ayon sa kontrata ay dapat for a period lamang, dapat po baka dapat naging regular employee na at nag-enjoy na ng security Of of tenure. tenure. Isa pang halimbawa, kung kayo ay probationary employee, hindi naman po pwedeng forever na probationary employee kayo kasi sa ilalim po ng labor code natin, hanggang 6 months lamang pag pinagpatuloy ang trabaho, kahit na meron pa kayong kontrata, usually dapat regularized employee. Bawal din na. naman kasi yun yung nire-rehire tapos hindi naman naging regular, di ba? Oo, di ba? What Yes. about yung mga lease contracts Depende. daw? Pero what about yung mga lease contracts, Attorney? Paano ba naman daw yun? Kasi katulad na sabi mo kanina, kung nakaspecify naman sa kontrata, alam mo naman, Oo. maghanap ka na ng iba, di ba? Pag kayo ay pumayag na ang contract of lease ay matatapos na by a particular period, hindi na kailangan ng notice pa. The general rule applies na pag ang kontrata ay kunwari upahan for a term, tapos na ang kontrata pagdating ng takdang araw na hindi na kayo kailangan pabigyan ng formal notice to vacate. Pero syempre, ang batas, parang nakasulat din yan sa kontrata. So, pagtapos na ang kontrata, hindi naman po ibig sabihin ay pwedeng pumasok ang inyong kasera o ang landlord
at itapon ang mga gamit ninyo sa kalsada at kasama na rin kayo. Kailangan pa rin kayong kasuhan ng formal sa korte kahit natapos ang kontrata. Pero wag naman kayo masyadong magyabang. Pag nakasuhan kayo, mananagot din naman kayo ng danyos, di ba? Ayan. So wag nyo namang abusuhin ng mga landlord ninyo porket sinabi ko na hindi kayo pwedeng pagtapuyan, di ba? So, ang general rule pa rin, dapat sundin ang batas kahit na kayo ay pumasok sa isang kontrata, while the parties are free to stipulate, kunwari, kung magkano babayarang upa. Pero meron kasi tayong halimbawa rent control law na kung ang bayad na upa dito sa Metro Manila ay 10,000 or less, hanggang 7% lamang ang increase kada taon. At kahit na pumasok kayo sa isang kontrata with your landlord, that's considered an illegal stipulation kasi nga labag sa Labag siya batas. sa batas. But other than that, yung isang kontrata po ay malayang pasukan ng mga partido dito, malaya kayo magbigay ng mga terms and conditions, basta't walang walang gulangan, oo. malayang pinasukan. And of course, ang ating palaging pinapayo, dapat nakasulat ang mga kontrata para malinaw at kung magkaroon ng aberya, mas madali mag-file ng kaso para mapagtanggol ang mga karapatan ninyo. Oh, at saka kung hindi natin naintindihan yung kontrata, ipaintindi natin to sa mga abogado na makakatulong sa always, atin. you will always need a lawyer. Kung yung lawyer din, hindi rin niya maintindihan, talagang dapat na mararight ang kontrata na yan. Right. Alright. Dapat lang talagang huwag tayo papasok sa isang bagay na hindi natin alam. Oo. Diba? At saka wag masyadong magtiwala in the end, di ba? Marami ng mga magkakaibigan ang nasabak na sa korte dahil nga Ganyan nga. masyado nagtitiwala. Alright. Sana ho, marami na naman tayong napulot na impormasyong legal sa ating diskusyon this morning. Kaya maraming salamat sa iyo, Maraming Attorney salamat Gabby. din, Connie. Of course, Happy New Year sa Happy lahat ng New tao. Year. Sana maganda lahat ng A kontrata. blessed and prosperous New Year. Alright. Kayo naman po, puntahan natin si Suzy at Lynn. Thank you, ladies! At ito naman likas sa ating mga Pinoy paggawa ng New Year's resolution tuwing sumasapit ang bagong taon. Gumagawa ka. Meron ako this year. I'm so proud of you. Sinulat ko na sa GMA News Online. Yan. At ang iba nga na ililista pa nga ang mga gusto nilang paguhin, sa kanilang mga pag-ugali, at pananaw sa buhay. Ano-ano nga ba ang mga top New Year's resolution ng mga Pinoy? Panoorin natin ito. Ano ang New Year's resolution? Papasok lang ako ng maaga. Babawas ako na mag-yossi. Bawas gastos. Kahit sa pagkain, siguro hindi na muna yung gaya nung dati. Maging mas health buff. Kasabay ng pagsalubong sa bagong taon ay ang pamamanata o ang paggawa ng mga New Year's resolution. Bata man o matanda ay nangangako para sa kabutihan at pag-unlad para sa bagong taon. New Year's resolution, isa lang sa mga milestone para sa progress, sa pagpapaunlad nila sa sarili. Kaya naging tradisyon, siguro bagay na rin ng kawagalan, no? Haba kasi ng Christmas season natin di kasama na yun sa halos climax na nung season. Kaya naman naglista kami ng 10 na madalas na ipangako at una na dyan ay ukol sa healthy lifestyle. Nariyan ang pagtigil sa paninigarilyo, paghinto sa pag-inom ng alak at iba pang bisyo. May namamanata rin na magbabawas ng timbang upang mas gumanda ang hugis ng kanilang katawan at maiwasan ng mga sakit gaya ng high blood at stroke. At dahil tayo mga Pinoy ay family-centered, kasali rin ang pamilya sa New Year's resolution. Sana magkaigihan kami nung asawa ko, nung mga anak ko. Sana gumaling na yung kapamilya ko. Sana mas masaya kami. So, yung sarili at saka yung kamag-anak, magkaduktong yun Hangad din ng marami ang magandang pasok ng pera para sa pamilya sa bagong taon. Kaya naman hindi mawawala ang goal setting na makahanap ng dagdag na pagkakakitaan o kaya ibang trabaho na may mas malaking kita. Sa mga negosyante naman, mas malaking income. Pero higit sa lahat, ang maging buo lagi at masaya ang pamilya ang higit na ipinapanata ng marami nating kababayan. Kailangan disiplina. Kung hindi, ritual lang to. Siyempre kailangan may dasal din, dahil mahirap At yung mga kasambahay mo, kailangan tulungan ka. So, tulong-tulong yun. Ikaw, Diyos, kaanak mo, at yung mga naging huwaran. Mga kapuso, mahalagang maglaan ng layunin para sa sarili, maliit o malaki man ito. Pero sana sa bawat pagbabagong nais makamit, kalakip ang determinasyong tuparin ito. Yan na naman ang nangangamoy ng mga masasarap na pagkain. Aalamin po natin lahat ng yan at kung gaano kasarap
At kung sino syempre ang makakasama natin ngayon sa pagluluto, ayan na pala. Si Chef Boy Logro. Mamaya po yan sa magbabalik ng unang hirit. Diyan lamang po kayo at sigurado lalabas ho ang buong barkada para syempre tingpan na naman ang masarap na luto. Omelette daw yan, vegetable omelette. Ayan, nakikita natin. Nako, masarap po yan. Mga kapuso, alam yan ang ating mga ibibigay na recipes mamaya. Ayan, ang galing talaga ni Chef Boy. Kakaiba at kami ho ay tuwang-tuwa. Dito na naman dahil nandito kasama natin ang ating master sa kusina na si Chef Boy Logro. Abangan po yan. Omelette special ni Chef Boy sa pagbabalik pa rin ng unang hirit. Diyan lang po kayo. Samantala, ngayon naman puntahan po natin ang unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Matapos ang long New Year weekend, mga Pilipino balik trabaho na. Sitwasyon sa bus terminal at sa mga kalsada pabalik ng Metro Manila, sisilipin. Bilang ng mga naputukan, mas mababa raw kumpara sa